Mga ka-Republic, 2 araw bago ang debut game ng Ginebra dito sa Commissioner's Cup, inamin ni Coach Tim Cone na matagal na niyang inaasam na maging player niya si Troy Rosario at nagkatotoo na ang kanyang wini-wish. Malaki raw ang magiging impact ni Troy sa kampanya ng Gin Kings. Samantala, patuloy na inaalat ang talk and text. Naging pang-apat ang tropang giga sa mga biktima ng rumaratsadang Batang Pierre. Semplang din ang SMB, sa kamay naman ng NLEX. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, na-impress si Coach Tim Cone nang unang makita si Troy Rosario sa team practice ng Ginebra. Nagbakasyon muna si CTC pagkatapos ng kanyang gilas duty habang hindi naman nagsasayang ng oras ang kanyang mga assistant sa pagsasanay sa kupunan habang nasa bakasyon ang Ginebra head coach. At nang unang araw nga na makita ni CTC sa practice ang bagong kabarangay, na-impress siya at na-excite sa magiging impact nito sa Ginebra. Ayon sa champion coach, karagdagang piyesa si Troy Rosario na makakatulong kina Japet Aguilar at Justin Brownlee sa ilalim sa pagsabak nila ngayong mid-season conference. Sabi ng American mentor, makakatulong si Troy Rosario sa team sa napakaraming paraan. Mula sa depensa, pag-rebound ng bola, pag-assist at scoring. At mai-stretch din ni Troy ang floor kapag lumabas ito. Susundan ito ng bantay dahil mayroon itong shooting at hindi pwedeng pabayaan ng gwardiya. Alam naman nating lahat, inula ng malalaking offer si Troy Rosario nang i-explore niya ang free agency market. Ngunit nireject niya ang offer ng bossing, ng talk and text at ng Converge Fiber Xers. Sa halip ay pumunta nga siya sa team na paborito na niya mula sa kanyang pagkabata. At para kay Coach Tim Cone, the feeling is mutual. Kasi nga inamin ng Ginebra coach, noon pa raw niya minamanmanan at pinapanood ang laro ni Troy Rosario at sinasabi raw niya sa kanyang sarili na gusto niyang mapabilang ito sa kanilang kupunan. Ngayon ay nagkatotoo na ang pangarap ni CTC. Salamat sa convincing power ni Al Francis Chua. Nasa Ginebra na ang player na dati pinapanood lang niya habang naglalaro ito sa ibang team. Inaasahan na agad mararamdaman ang impact ni Rosario sa kampanya ng Ginebra at ang debut game nga nila ay sa December 11 laban sa NLEX. Sa labang ito, unang masusukat ang impact ni Troy bilang bagong kabarangay. Aabangan ito ng marami, hindi lang ng mga Ginebra fans kundi pati na mga dating fans ni Rosario na ngayon ay galit na sa kanya dahil isa na siyang kabarangay. Huwag kang mag-alala, Troy. Mga talangkalang naman ang mga galit sa iyo, pero ang lahat ng Ginebra fans ngayon ay sumusuporta sa iyo. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Patuloy na inaalat ang talk and text. Hindi nangyari ang inaasahang big bounce back pagkatapos ng kanilang unang talo kontra sa Eastern at kagabi siyemplang na naman ang tropang giga sa kamay ng rumaratsadang Northport. Hindi nakaporma sa Batang Pierre ang mga bataan ni Chot Reyes. Ang TNT ang naging pang-apat na biktima ng Northport na ngayon ay wala pang talo sa 4 na laro. Ito ang unang 4-0 start ng kupunan mula nang sumali sila sa liga noong 2012. Sa panig ng TNT, sinisisi ni Chot Reyes na wala raw ang 3 sa kanyang starting unit, si Jason Castro, Kelly Williams at si Poy Eram. At sa 3 mukhang pinakasinisisi ni Reyes si Poy Eram dahil sa kabalbalan nito noong una nilang laro. Unexcusable, sabi pa ng TNT coach. Alam na nga naman ito na wala na sina Castro at Williams ay pinairal pa ang init ng ulo. Hinak si Glenn Yang above the shoulder na nagbigay dito ng flagrant foul 2 na eject ito sa court at napagmulta pa ng 20,000 pesos plus 1 game suspension. Kaya wala ito sa laro nila laban sa Northport. Resulta, talo na naman sila. 0-2 na sila sa pag-uumpisa ng kasalukuyang conference. Nangunguna ngayon ang Batang Pierre sa team standings 4-0. Abangan natin ang kisig ng mga bataan ni Coach Bonitan kung magtutuloy-tuloy ang kanilang ratsada. Ang sunod nilang 3 game assignment ay laban sa Converge sa December 12, kontra Phoenix sa December 17 at laban naman sa Hong Kong Eastern
sa December 20. Samantala, isa pang champion team ang sumemplang kagabi. Pinataob ng NLEX ang powerhouse SMB 104-99. Lumamang na ng 19 points ang SMB sa third quarter, 65-46, at mukhang on the way na sila para ibulsa ang pangalawang panalo sa sindaming laro. Ngunit sinunog ni Robert Bolick ang buong koponan ni George Gallant. Nag-init ito at itinarak ang malaking 20 points sa fourth quarter na kumumpleto sa kabuuang puntos niya na 39 points. Obvious ay naalarma ang buong coaching staff ng SMB sa pagkatalo nilang ito at agad silang gumawa ng biglaang meeting pagkatapos ng laban. Mahigit isang oras di umano ang naganap na post-game meeting. Nauna nang umalis ang mga player at ang team manager na si G. Abanilla at ang team governor na si Robert Non. Walang report tungkol sa naging detalye ng meeting, ngunit malinaw na tungkol iyon sa pagkukulaps ng koponan sa fourth quarter laban sa NLEX. Ang NLEX ang makakalaban ng Ginebra sa kanilang debut game sa Miyerkules. Tingnan natin kung kaya ring gibain ni Robert Bolick ang depensa ng Gin Kings. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Salamat sa suporta, kabayan. Ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin, shoutout Michael Manil. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa panonood. Sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Yes, sana manalo tayo sa first game. At sa iyo, Benjamin Hapayan. Shoutout sa iyo. Salamat sa panonood, Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Edwin Filizardo. Yes, aabangan ng marami yan. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Arnil Patricio. Yes, sama-sama tayong mag-abang. Sa iyo rin, shoutout kabayo. Ito si Delber Arumin from Nueva Ecija, Lupao. Shoutout sa iyo, Idol. Mr. Gemini, shoutout din sa iyo kung sino ka man. At sa iyo rin, shoutout Mercedes Espileta. Yes, lalo pang gaganda pati laro ng Ginebra. At sa iyo rin, Raymond Iglesia. Shoutout sa iyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.